kailangan niyang tutukan yung pag-ayos ng budget process, no? Kasi ang dami nang lumalabas na butas, 'di ba, na nakakasingit yung korupsyon. Reforma sa proseso ng pagbalangkas at pagpapasa sa panukalang pambansang pondo ang isa sa dapat tutukan ng Administrasyong Marcos ngayong taon. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, naging kontrobersyal sa nagdaang taon ang nilalaman ng pambansang budget dahil sa issue ng insertions o allocable funds. Ito'y kasabay ng usapin naman sa anomalya sa flood control projects. Kaya naman ayon kay Yusinko, kailangan pagtuunan ng pansin ang nilalaman ng pambansang budget. Kaakibat nun, yung paggawa ng budget itself, no? Yung kung ano yung mga projects na kailangan, sino-sino ba dapat gagawa ng project, kanino dapat itatanong kung ano yung kailangan ng tao, right? So it's not just the process itself, yung from the NEP to the GAA, but also yung paggawa mismo ng pag-formulate mismo ng mga projects and programs na hindi ito galing sa mga yung mastermind ng kickbacks, di ba? Bukod sa usapin sa budget, isa sa mga dapat paanyang tutukan ng Marcos administration ay ang krisis sa edukasyon. Hindi na rin ma-avoid ni Pangulong Marcos is yung education crisis, right? Naglabasan na. Dati, ang ano lang natin is the comprehension crisis, yung curriculum crisis. Ngayon, nakita natin, merong classroom crisis na sobrang grabe. Para naman kay Professor Dennis Coronacion, hindi rin dapat pabayaan ng administrasyon ang mga proyektong pang-infrastruktura kahit pa humaharap ngayon sa issue ng katiwalian ang ilang infrastructure projects ng pamahalaan. But I think the third is the infra, no? The infra situation in our country, public infra in particular. Kasi nakita natin na marami dun sa mga public infrastructure, specifically mga bridges, right? Yung mga flood control projects, mukhang hindi up to standard, no? Ngayon na, nakikita na natin, tuwing tatama ang bagyo sa atin, hindi tayo nakaka-cope. Hindi rin anya dapat iwanan ni Pangulong Marcos ang kampanya nito laban sa korupsyon. I think this anti-corruption drive that he has been pushing for, the President should sustain it hanggang sa bumaba siya sa pwesto niya. Para naman sa ilan sa ating mga kababayan, ano nga ba ang mga nais nila na matutukan ng administrasyon ngayong 2026? Tungkol sa mga krimen na nangyayari sa panahon natin ngayon Tapos siyempre, yung sa pag-ano ng mga kahirapan ngayon sa mga trabaho. Siguro po yung sa sa trabaho po kasi yung mga tao kasi na gusto mag-apply ng trabaho or makapagtrabaho man lang sana, ang gusto ng mga tao kumita ng pera. Para sa akin po, ang tutukan nila yung budget na dapat sa mas maayos na lagay nila ilagay. Hindi na yung kung saan-saan pa yung dapat mas importante para sa taong bayan po. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.